as you've seen dun sa post po ni Mon Tulfo, mukhang pinapasaringan po kayo na ikaw ang may-ari ng yacht na sinakyan daw, allegedly, ni Senator Bato to leave Manila. Unang-una, sinungaling yun dahil si Montol po, matagal ko lang kilala yan. Talagang ganun yun kung saan-saan pumapanig. May reason. So, kung totoong media yan or ano, hindi siya mag-publish ng di totoo. May bubuwit daw siya nagsabi. Mas accurate yung bubuwit ni yung radio commentator na ano. Anyway, hindi po totoo yan. Unang-una, they can easily check sa yacht club kung umalis yung yacht ko. It's called Happy Life dahil lahat ng portable kitchen ko, portable hospital, Happy Life, lahat ng pangalan. Yun ang brand po. Yun ang brand ng mga pagtulong ko sa tao. Pero saan naman po pinanggagalingan ni Mon Tulfo itong allegation na very specific pa na yung yate daw na ginamit, ang Tagalog translation is Gawa masayang lang niya buhay. dahil gusto niya ako i-connect sa kaso ni Bato. So, Senator Bato. So, gusto niya i-connect doon. Yun ang plano nila. So, yung mga nagtitip sa kanya, nagsabi rin sa akin na ibibintang sa'yo yung pagtakas at mga NBI, i-raid daw ang bahay ko. So, mag-raid sila sa bahay ko, wala sila okay lang, wala makukuha. Ang kinakatakot ko lang, baka mag-planting sila ng mga kung ano-ano. So, yun lang, okay lang. Baski i-raid ako araw-araw, wala sila makukuha sa bahay. Wag lang magtanim. So, ang nagsabi po ba sa inyo na i-connect ka sa kaso is someone related to, saan po? Sino yung mga nagsasabi sa iyo Yung mga malapit din kay Ramon Torpo. Marami naman nakakilala kay Ramon Torpo nung araw pa, gano'n na yun. Pero kanino po nakikinig si Mon Tulfo or bakit naman niya ibibintang Kung sa saan inyo? Or... trabaho na niya yun nung araw pa. Hindi ko lang mabanggit ang ano dito, baka demanda ko. Pero maraming tao nakakilala sa kanya. Nung araw pa, ganun ang ginagawa. But who is he doing this for? Is this for the administration? For the administration siya. Ngayon, Duterte, inappoint pa ni Duterte ng ambassador yan. Sino in power, nakakonect sila palagi. So you're categorically stating na hindi umalis yung yate ninyo na No, Happy hindi. Life from Manila Port? Yes. At mayroon pong prueba nito doon sa, Yes. sa They can check the register ng record. Manila Yacht Club. So yun lang, kung nag-check doon, hindi na nag-check, basta may palabas lang niya para i-connect lang ko. Saka isa pa, from Batangas to Davao, manglayo doon. Parang Hong Kong differential. Actually, ang allegation daw po may nag-helicopter na. So from Manila, to Batangas ang yate ninyo at helicopter daw from Batangas to Davao. Gawa-gawa, imposible naman sinabi niya. Imposible dahil hindi umalis yung yate ko. Yung helicopter, hindi pwedeng gamitin ganun kalayo. So, From dapat Batangas aeroplano. to Davao, malayo masyado. Malayo, hindi ko magamit ng helicopter. So kayo po ba ni Senator Bato ay nakakapag-usap? Kailan No. po ang last communication ninyo? Matagal na. Nung nasa Senate sila, tumawag yung mga kaibigan ko ron. Ang kinausap ako, nagpapasalamat sa pagkain na pinadala ko. Yung mga food truck na Happy Life, pinapadala ko, maski may nasunugan, maski oposisyon na nagrarally, pinapadala ko eh. Talaga nagpapakain ako. So kailan po ang last communication niyo ni Senator Wala, Bato? yun lang. Matagal Which na, would hindi be kami around what nakikita. year? Hindi kami Ilang nakikita. taon na po? Or Taon na. taon na. Okay. Hindi kami nakikita. So, meron naman pong sinasabi si former Senator Antonio Trillanes that dapat daw si Interior Secretary John Vic Remulla inarrest na si Senator Bato nung nasa Senate siya at nakawala pa tuloy ito. Do you agree with former Senator Trillanes na hindi dapat hindi na pinayagang makawala pa si Senator Bato at hinuli niya na nung doon pa lang sa Senate? Ang ibig sabihin na, mas magaling siya kay John Vic Remulla kung gano'n. Baka interesado siya sa pwesto niya. Gusto niya matanggal si John Vic. Pero pag nagbago ang Senate,
hindi na malalaman ang katotohanan. So ako nakikiusap sa ating mga kababayan na magdasal tayo para lumabas ang katotohanan by protecting the 13 heroes, the senators, and the 25 na who voted for no. So, believe ako sa tapang nila na hindi nagboto dahil ang laki yung lagayan. Yun ang imbestigan nila, ang laki yung lagayan sa Congress. Alin po, lagayan para saan? Para magpirma sila ng in favor of impeachment. kay Sara. Paano niyo po alam ito na nagkaroon ng lagayan para... Dalawang anak ko congressman doon eh. Congressman, congresswoman. So alam nila rin lahat. Hindi ko kinuha ang mga information ko sa kanila. Sa mga ibang congressman dahil marami rin akong kaibigan doon. So sila po ang nagsabi sa iyo na merong Ang mga... laking bayaran. Pero this administration, di ba pinagbawal sa Supreme Court ang pork barrel? Hindi naman tinanggal eh. Pinalitan lang pangalan. Ano na po ang ginagamit Allocables. ngayon? Allocables. Okay, Mas malaki pa. Ito ang pinakamalipot kayo sa history ng Pilipinas. At ito ang record na nangyari sa Pilipinas na pinakamalaking nakawan ng Kabanang Bayan. Yung sinasabi niyo po na sana hindi na mapalitan yung Senate leadership, meron pong balita na mapapalitan na naman Gagawin nila this lahat. week. Force by force. Gagawin nila, kakasuhan nila, lahat. Then ayaw nilang lumabas yung mastermind. Well, ako sinasabi ko na ever since ang mastermind si Bongbong Marcos and Martin Romualdez. Okay, to show you, prove. Ang ombudsman nag-announce that lahat ng tao tinuturo si Martin Romualdez as the mastermind. Ngayon, nag-announce ang ombudsman. Recently, nag-announce. Kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez. I will not go down alone. Hindi ako bababa mag-isa. Ang involved dyan, public works and highways, and the executive. Who is the executive? Bongbong Marcos. So kako, he is the mastermind. Yung dalawa. Kung ituloy ni yung threat niya na sinasabi niya, bakit tuminto lahat? Hindi, yung ombudsman, hindi na kinasuhan. Martin Romualdez, tahimik na. BBM, tahimik na. Back to diversionary tactic na naman. So palagay niyo po ba wala nang makakasuhan or nag-case build-up lang ang ombudsman? Si President Marcos mismo nagsalita noon, before December, maraming makukulong. Wala naman nakulong. Dahil pag pinakulong niya, damay siya. Maraming madadamay. So kung... Kaya nga tawag ni Senator Lacson dyan flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Itong inimbita ko. ngayon pong nagkaroon ng change in Senate leadership, palagay niyo po ba matatawag pa rin kayo sa Blue Ribbon Committee investigation? At may balita na ba kayo kung sino pong papalit bilang bagong chairman ng wala Blue pang Ribbon reorganization eh. So, hindi ako naniniwala na naimbitahan ako dahil pinipigilan nila ako lahat. Pupunta man ako ron, i-divert lang, lulukuhin lang ako doon na I volunteered dahil pinuntahan ko Senator Lacson dahil believe ako sa kanya noon dahil may panindigan siyang salita. Kaya siya pinuntahan ko. So pinagbigyan ako, in-schedule niya ng April 14. But April 7, submit po yung mga affidavit. April 6, nagpadala ng surat, natanggap ko April 7, same day, 9:30 in the morning na canceled. Canceled yung hearing. Paano ko sasabihin? Nandun pa ako sa Senate, nagpunta ako, walang tao. Lumipat ako sa yacht club na kumain. Pagkakain, pupunta ako alauna. Nabalitaan ko na nasa bahay na canceled. So, kinancel muna. And then sabi ni Senator Lacson, hindi kasi nag-submit ng affidavit. Siya nagsabi na huwag muna siya. Sa surat yan, aliwanag eh. Nung kinancel na niya, sabi niya, please be advised that the Senate Blue Ribbon Committee hearing tentatively scheduled for Tuesday, April 14, has been deferred until further notice. The committee has deemed it necessary to reschedule the public hearing contingent of the mitigation of the current national
energy emergency. Mas important. Baka naman yun, dahil po dun sa naging energy crisis Yeah. natin. Well, bakit last minute Oo. cancel? Pero kung ngayon po, So- magkaroon ng change ng leadership, may nababalitaan po ba kayo kung si Senator Rodante Marcoleta ang papalit bilang Blue Ribbon Chairman? Hindi under ko this alam. new Pero majority? unahin nata nila ang balita ko lang, unahin yung impeachment. So baka wala pa pong hearing? Wala pang hearing. Oo. Kung si Senator Rodante Marcoleta ang maging bagong Blue Ribbon Chairman, Well, tawagin lang niya palagay yung... niyo po papatawag niya yung alleged 18 Marines. Yun ang mga testigo. Yun malalaman na sinong mastermind. Ayaw nila, ang administration, ayaw nila malaman ng taong bayan sinong mastermind. Dahil nagsisinungaling sila, ang liwanag. Yun na lang announcement ng ombudsman. Kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nagsalat si Martin Romualdez, timing lahat sila. So, nagkaarigluhan lang. Mabalik po tayo kay Senator Bato de la Rosa. Nagsalita po yung Office of the Solicitor General recently when they filed their comment doon sa Supreme Court where they said that they're asking the Supreme Court to reject Senator